Isang ordinaryong gabi lang sana sa Vaughan, isang pamilya na tutulog sa bahay nila. Hanggang may mga pumasok sa likod ng pinto. Ilang minuto lang, patay na ang ama ng tahanan. 46-year-old Abdul Alim Faruqi, binarel habang pinoprotektahan ang pamilya niya. Ngayon, ilang buwan matapos ang krimen, naaresto ang ilan sa mga suspect. Pero ito'y nakakagulat. Ang isa sa kanila na ngayong kinasuhan ng first-degree murder ay nakapag-bail pala noon. Ang tanong, paano nangyari to? August 31, mga bandang alauna ng madaling araw. Tumawag ang isang residente, may nangyayaring home invasion. Pwersahang pinasok ng grupo ang bahay gamit ang isang ninakaw na sasakyan. May dalang barel, sinubukang harangin ni Abdul Alim Faruqi pero siya ang nabarel at napatay. Naroon mismo ang asawa at 4 na anak niya. Isipin mo, makita mo yung ganung pangyayari sa mismong bahay mo. Matapos ang 2 buwan na investigasyon, nakakuha ng search warrant sa mga pulis sa 3 bahay sa Toronto at Mississauga. Kinasuhan ng first-degree murder, robbery with a firearm, at possession of stolen property. Pero ito ang nakakainit ng ulo. 4 na beses na siyang nakapag-bail dati. Kung may 4 na pending cases ka na pala, paano ka pa nakakalabas? Diba? Parang lumipat nga tayo dito sa Canada kasi nagtitiwala tayo sa sistema at sa safety ng ating mga pamilya. Na kumbaga, hindi naaayon ng mga consequences sa ginawang krimen. Sinasabi ng Canada, everyone deserves a fair chance, na hindi ka dapat makulong agad hanggat hindi ka napapatunayan na guilty. Tama naman yun in principle. Pero paano kung paulit-ulit na ginagamit yung chance na yun? Maraming pulis na ang nagsasabi, marami ng kaso ng catch and release kung saan mga dating may record, nakakalaya at nakakauwi sa mas mabigat na krimen. Noong 2023, nagkaroon ng reforma sa bail system, lalo na para sa mga may baril at repeat offenders. Pero sa pamilya ni Faruqi, masyado nang huli. Oo, mahalaga ang fairness. Pero dapat pantay din ang bigat ng salitang safety. Yung hustisya dapat para sa lahat, hindi lang sa akusado. At sa panahon ngayon na may access tayo sa mga tools kagaya ng AI, ito naman ang kanyang take. Tama naman sa papel, pero sa totoong buhay, hindi stats at spreadsheet ang nasasaktan, pamilya. Ang kaso ni Abdul Alim Faruqi, hindi lang isa pang headline. Kwento ito ng isang ama na nagpoprotekta ng kanyang pamilya at ng isang sistema na sana ay nagpoprotekta sa ating lahat. Kung ipinagmamalaki nating ligtas at makatao ang Canada, dapat yun din ang nararamdaman ng bawat pamilya. Dahil sa huli, ang tahanan ay ang lugar ng kapayapaan.